Inihahandog ng Agricultural Training Institute International Training Center on Pig Husbandry. Katuwang ang 95.9 Radyo Totoo, ang Pig-Aralan Serye, puntahan at talakayan ng pagbababuyan. Isang School on the Air program na maghahatid ng kaalaman sa tama at wastong gawain upang mapalakas at mapalawak ang kaalaman sa pagbababuyan ng ating mga pig farmers na magsisilbing mga mag-aaral. Pakinggan ang iba't ibang aspeto ng tamang pagbababoy kasama ang mga eksperto, mga tips sa pig husbandry, pagsagot sa mga katanungang magbubunga ng produktibong kaalaman, at abangan pa ang iba't ibang mga exciting na pakulo kada linggo. Pig-Aralan Serye, puntahan at talakayan ng pagbababuyan. Mapapakinggan tuwing Biyernes alas 6 hanggang alas 7 ng umaga na may replay tuwing Sabado sa ganito pa ring oras mula May 15 hanggang December 4, 2020 dito lamang sa 95.9 Radyo Totoo sa Batangas. Lakas ng katotohanan. And we're back! Rise and shine! 28 days na lamang po at Pasko na. At syempre, makikita na rin natin ang maraming nakasale sa mga malls ngayon. Oy, inaabangan. Wow, sana all. Syempre, payday din ngayon. At isang makakalikasang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga po sa ating mga masugid na katiwala na walang sawang nakatutok sa ating sa mga pagkakataong tulad nito, at halos 8 buwan na para tayo magkakasama sa Himpapawid. Para sa makabuluhan at agri-produktibong pakikinig, hatid sa atin ng International Training Center on Pig Husbandry o ITCPH. Bangon ng mga katiwala, igalaw-galaw ang katawan habang nakikinig sa mga impormasyong makatutulong sa ating mga pang-araw-araw na pamumuhay. At syempre, good morning po sa lahat ng nagko-comment sa ating Facebook Live. Ayan, ang mga maagang gumigising upang tayo'y mapakinggan. At syempre, good morning mga ate. Good morning, Ate Noemi. Yes, okay. Ayan, hello. Magandang morning po sa ating lahat. At wag po nating kalimutan na every gising is a blessing! So ilang tulog na lang po at Pasko na nga, at habang papalapit po ang Pasko ay papalapit na rin ang pagtatapos nitong ating programa. Hindi ko alam kung wow. Yes, and we are down to our last one earring po, kaya't huwag na po tayo magpatumpik-tumpik pa. Gising na po mga katiwala at sabay-sabay tayo mag-inat, humigop na masarap at mainit na kaping barako habang nakikinig sa mga impormasyong makakatulong sa ating mga pang-araw-araw na pamumuhay. Nakakalungkot naman isang na lang. Oo nga, no? Isang earring na lang. Mamimiss kong gumising ng alas 3. Wow! Huwag ka mag-alala, February na ulit mga kayo. Isang malamig na umaga po sa inyo mga ate, higit sa ating mga masugid na tagapakinig. Parang sa sobrang bilis ng panahon, hindi mo na talaga namamalaya, no? 'Di ba dati May nag-start? March. Kailan ba tayo nag-start? May. Yes. Tapos ngayon, one earring na lang, ang bilis. Kaya sa ating mga katiwala mula sa iba't ibang sulok ng Batangas, samantalahin po natin ang ganitong pagkakataon. Buksan ng inyong mga mata. Nakabukas na. Ang inyong mga tenga, radyo, maglaga na ng ating paboritong kapeng barako, makiisa at makitalakay sa ating programang pinamagatang Pig-Aralan Serye, huntahan at talakayan sa pagbababuyan. Ayan, good morning po ulit sa lahat ng mga nakikinig ngayong umaga. At ihanda na po ang inyong mga ballpen, papel at mga tenga sa pakikinig dahil sigurado pong interesante ang ating topic ngayong umaga at inaanyayahan po namin kayong makilahok sa ating talakayan. Maaari po kayong magtanong sa ating speaker, lalo pa po at tayo ay live. Okay, pwede po kayong mag-text, pwede rin po kayong mag-comment sa aming Facebook page. At live po tayo ngayong umaga at ang atin pong speaker ay handa ng tugunan at sa abot ng kanyang makakaya ang inyong mga katanungay. Kaya po lahat po ng detalye ay maririnig natin maya-maya lamang. Yes, at ngayong umaga po ay nakatuon ang ating Radyo Eskwela or ang ating Pig-Aralan Serye sa mga programa at proyekto ng National Meat Inspection Service. No, isang tawag lang natin sa ating speaker ay talaga namang hindi tayo hihindian. Yes. At kasama pa rin po natin ngayon ang ating marangal na direktor ng NMIS Region 4A, Dr. Fernando Lontok. Magandang umaga, Director. Alam kong maaga kang gumising at nanggaling ka pa sa Cavite, Director. Magandang umaga sa aking mga magandang kasama. Wow! Kaya naman, Director. Ayan, maraming salamat, Ate Noemi.
Ate Kim at Ate Susie. Masarap pong matulog at mamaluktot pero mas masarap sa pakiramdam ang magbahagi ng kaalaman sa ating mga katiwala. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat, sa ating mga taga-subaybay at taga-pakinig. Maraming salamat po ulit sa pagpapaunlak sa akin dito sa inyong programa. Kaya po sa ating mga katiwala, samahan niyo po kami sa isang oras na talakayan at pagkatuto. Stay tuned po tayo mga katiwala, wag po tayong maglilipat ng istasyon. Wag daw maglilipat ng Huwag istasyon. maglilipat ng istasyon, no? Kaya stick lang tayo. Maraming salamat, Director, po sa muling pagsama ngayong umaga. At sa pakikinig niyo po sa amin ay maaari kayong manalo ng 300 pesos worth of load kung masasagot niyo po ng tama at angkop sa instruction ng ating tanong of the day. So, ihanda na ang inyong mga lapis at talaan sa pakikinig sa espesyal na araw na ito na hatid sa atin ni Director Fernando N. Luntok. Wow, naka-emphasize talaga yung Director Anong buong pangalan ni Director? Director Fernando N. Luntok. Magbabalik po kami para umpisahan ang ating talakayan. Makalipas lamang po ang ilang paalaan. Hoy! May bagong paraan para his-rest ng baboy ay labanan. Sa kainan, gaganahan, magiging mabilis ang bentahan. Sa Pigrolac Premium, with advanced cooling system. Lamang ang malaman, mas lamang ka sa malaman. Pigrolac Premium. Sa Pigrolac Premium, baboy ay bawas init sa katawan. Ito'y may ACS at sinamahan pa ng Pigro Builders. Pigro Builders. Sa Pigrolac Premium, baboy ay ganado sa kainan. Mag-best ever Pigrolac para mas lamang ka sa malaman. Pigrolac Premium. Best ever Pigrolac Premium with advanced cooling system. Lamang ka sa malaman. Isa. Boss, isang ang sinigang na baboy. Baboy daw. At isang adobong baboy. Hala siya. Dagdagan mo pa ng crispy pata. Sure po kayo? Huwag kayong mag-alala. Safe kumain ng baboy. Ayon yan sa Department of Agriculture. Kuya, hindi ako nag-iempo. Dahil safe kumain ng baboy, humayo kayo at magpakabusog. Okay, ayan. At kami po ay nagbabalik. Kaya sa ating mga katiwalang nagnanais na magtanong, magbigay ng suggestion at reaksyon sa ating topic for the day, kami po ay abot kamay nyo lamang sa text line na 0928-5080-379 o kaya ay mag-comment lang po tayo sa Facebook page namin. So mga katiwala, text at comment na, halina at maging parte ng ating talakayan. Director, ano po ba ang ating pag-uusapan ngayong umaga? Bago po ako magsimula sa ating mga programa ng opisina, ang National Meat Inspection Service ay attached agency ng Department of Agriculture. Yes. Na tumututok upang makapagprovide tayo ng malinis at safe na karne. So ang programa namin, proyekto ay nakatutok dito. Una-una sa mga ginagawa natin ay maparami natin at madagdagan pa yung mga accredited na slaughterhouse dito sa Batangas. Pangalawa, makapag-provide tayo ng training sa tamang operation ng slaughterhouse. Makapag-provide din ng training para masiguro nating malinis at safe ang karne mula sa pinanggalingan hanggang sa ito ay tumungo sa mga wet market or destination. Tumulong din sa LGU na may adapt yung national law in the form of local ordinance. At panglima ay mapalakas natin yung enforcement activities upang yung ating mga hindi na-inspeksyon na mga karne ay hindi makarating sa mga pamilihan. So, unahin ko muna yung unang nabanggit na madagdagan ang ating accredited slaughterhouse. So, dito kasi sa programang ito ay hinihikayat natin yung ating mga local chief executive na makapag-provide sila ng slaughterhouse. Kasi sa ganitong paraan, makakatulong tayo sa ating mga
magsasaka Mhm. na ang kanilang mga produce na mga baboy ay maayos na makatay at malinis. Mhm. So kung ito'y malinis makakatay, magkakaroon sila ng magandang market. Yun ang ating tulong sa ating mga magsasaka. At ganoon din, hindi lang sa baboy, meron din tayo mga accredited na mga poultry dressing plants. So, ginaguide natin sila sa kung anong tamang layout, design ng pagpapatayo ng mga slaughterhouse. And then ginaguide din natin sila ng tamang standard para makapag-produce sila ng malinis na karne. Opo. So, Director, in terms of support po, nabanggit nyo, paano nyo po tinutulungan ng LG? Ito po ba ay funded po ng NMIS or manggagaling po ito sa mismong LG? Dalawa yan. Mhm. Unang-una, yung pag-ikot ko nga, sabi ko na noong nakaraan, ang bayan natin dito sa Calabarzon ay 142. So far, nakakaikot na ako ng more than 90 towns. At nagdulot din naman ito ng magandang epekto kasi yung ating mga local chief executive ay nag-respond positively. Sa katunayan, yung Balaya nagtatayo na, yung Santo Tomas City ay tapos na ang kanilang slaughterhouse. So ito ay kanilang pondo. Pero meron din kaming pondo sa National Meat Inspection Service na nagpo-provide ng kalahati. Okay. For example, ang pondo ay nangangailangan ng 15 million, hati kami. Hati doon sa gagastusin. Pero sagot ng LGU yung kanilang yung lupa. In terms of hati sa financing, sa construction at saka sa mga equipment. So, may finance din na galing As in sa 50% po from the NMIS or 50% from the hati. LGU? Hati siya, yun nga lang, ang isa pang sagot ng LGU yung lupa. In addition doon sa total fund. 15 million sagot nila lupa, 7.5 sa LGU. Pero ito, kailangan ka makasunod sa mga requirements talaga. So marami po yung dapat requirements may talaga. counterpart ang LGU para dyan. Yun nga lang, medyo matagal ang proseso kasi hindi lang naman kakunti nag-a-avail kasi lahat ng halos ibang mga LGU ay nag-a-avail ng programa. So Director, sa kasalukuyan po, ngayon po, ilan na po yung accredited slaughterhouse ng NMIS? Ay kakaunti pa. Konti pa po. Kakaunti pa. Kung titingnan natin ang existing slaughterhouse dito na lang sa Batangas, ay kakaunti pa yung ating accredited. Napakarami pa nating kailangang tulong-tulong na effort para ito ay madagdagan. Kaya nga, ang National Meat Inspection 4A ay nakapokus dito sa pagdadagdag. Kasi kung madadagdagan natin ang mga slaughterhouse dito, ay makakasigurado tayo na mas maraming source tayo ng mas malinis na karne. Yes. Pwede pa tayo mag-provide ng malinis na karne. Tayo naman ay dito sa Batangas, pangalawa sa pinagmumulan. O tayo na yata una sa pinagmumulan ng baboy ngayon dito. So, mas maganda na makapag-supply tayo in the form of karne. Padamihin natin ang mga accredited slaughterhouse natin, and then kung sa Manila, mag-supply na lang tayo ng mga karne. Instead na puntahin pa natin yung mga live animals dun sa populated area. Opo. And then, Director, may follow-up ako dahil nabanggit nyo na katulong din ng NMIS sa fund ng pagtatayo ng ating mga slaughterhouses sa ating probinsya. Paano po kayo nagde-decide? Kasi meron tayong iba't ibang klase ng slaughterhouse, di po ba? Tama. Paano, syempre, ang gusto natin laging AAA, di ba? So, paano pa tayo pumipili kung anong klase ng slaughter? Ito po ba ay depende sa budget? Or... Yes, tama po kayo. Ang meron tayong tatlong classification, A, double A, at triple A. Parang ba? Yung double A, nakakasunod siya sa tamang pasilidad. Nakaka-comply siya sa good manufacturing practices. Simple lang yung kanilang mga equipment at pasilidad. Wala siyang mga cold storages, yung mga holding freezer, glass freezer, wala siyang laboratory. So basic lang na so ang movement nito ay domestic meat trade.
Unlike do sa AAA, kompleto siya, can operate independently. Meron siyang mga basic pasilidad, may holding freezer, may chiller, may laboratory, at may mga cutting facilities. So, ito, pwede itong makapag-export ng karne sa ibang bansa. So, sa akin naman, basta nakasunod ka sa GMP, may basic facilities ka, pwede ka na rin, sa akin, na-rekomendado ko lang muna sa atin dito ay magkaroon tayo ng AA na nakakasunod sa standard. Napakalaking bagay kasi yan na tayo may accredited. Director, pwede bang muna, yung slaughterhouse, halimbawa, maliit lang muna yung pondo ng LGU, pwede bang slaughterhouse A muna, tapos magiging AA, AAA, pwede po bang gano'n? Pwede naman yon, basta lang may design ka for future expansion. So, siyempre, naiintindihan naman natin ng local government unit, hindi naman ganun kalagi available yung financing. Kaya ang ginagawa ko sa ngayon ay tinuturuan natin na yung unang improvement ay at least kung from floor dressing ay maging nakaangat. And then later sa phase 2 na may pondo na ay unti-unti na natin ayusin yung slaughterhouse. Kasi ang slaughterhouse kasi ang tamang design niyan dapat sarado yan. Hindi napapasok ng langaw. Yung mga openings dapat may mga fine mesh screen, may plastic curtain. Yung equipment dapat ay in contact with the meat ay halos dapat stainless. Yes. So, one-way process flow, separate yung marumi at saka sa malinis na operation. At ang mga butcher ay naka-uniforme, sumusunod sa tamang patakaran. At mayroon silang sapat na meat inspector na mag-conduct ng inspection. So, having magkaroon tayo ng AA, ma-assure po natin yung consuming public na lumalabas sa slaughterhouse ay talagang malinis na-inspect nung siya buhay pa at na-inspect yung karne. So, once na na-inspect ito, assure tayo na ito. Kaya nga sinasabi natin sa mga mamimili, hanapin ang datak ng pagkasuri ng NMIS sa pamamagitan ng meat inspection certificate na dapat nakasabit at yung tatak kada parte ng karne. Director, dito sa atin, meron ng mga AAA slaughterhouse din po tayo. Mapalad tayo yung lipa. Actually, yan ay halos ay AAA na yan. Kompleto yan ang pasilidad. Opo. At yan may meat cutting. Yun kasi ang kulang sa atin. Yung meat cutting. Bakit tayo sinasabi natin nag-i-import pa tayo? Kasi unang-una, yun ang kakulangan natin. Nagkukulang siya. Yun ang kulang natin dahil nasabi natin yung mga meat processor ay nangangailangan ng primal cuts na ginagamit nila for processing. Dahil kulang ang meat cutting, hindi tayo makapag-provide sa mga meat processor ng dapat nilang pangangailangan. Sinasabi natin marami tayong baboy. Yes, marami tayo. Pero kulang tayo sa pasilidad para i-provide natin ng pangangailangan yung ating mga kasama sa industry na mga meat processing. So, ito yung isa sa paraan namin na pagtulong sa mga indirectly sa ating mga local farmers na magkaroon ng maayos na pasilidad, slaughterhouse, ang bayan-bayan para magkaroon din ng magandang market ang kanilang mga produce. Okay. So, Director, etong ating mga slaughterhouses na pinag-uusapan, meron po ba itong surprise inspection para masigurado na, syempre, tinayo siya na merong requirements, nakapasa sa standards, pero meron ba tayong tinatawag na surprise inspection? Actually, itong meron tayong surprise inspection. Ito kasi yearly. Yearly ang inspection yan. At meron tayo, once na accredited natin yan na AA, meron tao ang NMIS na nag-i-issue ng, yun ang pagkakaiba sa locally registered. Ang locally registered kasi ang nag-ooperate yan halos ay yung local government unit. Kami naman, lahat ng AA, since nga ito ang movement niya ay outside the city or municipality, meron kami laging tao na naka-assign or deputized
na nagko-conduct ng antemortem at saka post-mortem inspection. So lahat ng lalabas na karne dyan ay may kaukulang dokumento. At yan naman ang tinitingnan ng mga ating enforcement team diyan sa mga palengke kung yung bang mga karne ay may pagtatak ng pagkasuri. So pagka walang tatak ng pagkasuri, gaya nga nung kahapon, pumunta kami ng iba't ibang lugar, siguro ngayong week na ito, baka nakumpis ka ng NMIS ay nasa kulang-kulang kalahating tonelada. So, marami rin po pala kayo nako-confiscate. Mga undocumented, ano yun? Undocumented, ibig sabihin yan ay maaring yung karne ay kinatay sa bahay-bahay, hindi dumaan sa antemortem inspection at saka postmortem inspection. Siyempre, pagka hindi dumaan sa tamang proseso, maari yung katay sa bahay-bahay, hindi natin malaman, baka yung mga kinada dyan may sakit. Yung ginamit na tubig sa pagkakatay, contaminated. So, yun ang pagkakaiba doon sa mga slaughterhouse na accredited. Na kung saan, bago naman i-accredit dyan, dapat may water potability, marunong yung mga butcher ng tamang handling, yung mga tools, equipment in contact with the meat, food grade, malinis. So, yun ang pagkakaiba ng accredited na slaughterhouse na gusto nating mangyari sa bayan-bayan. Okay. So, Director, dun sa sinabi natin na inspection, halimbawa at may nakitang mali or hindi sinunod sa standard itong ating slaughterhouse, ano po ang pwedeng mangyari dito sa ating slaughterhouse na ito? Ito ba ay isasara mo, suspended ba? Or isasara ba siya for ilang days? Meron po ba ang ganon? Or... Parte kasi ng requirement para ma-maintain mo yung double accredited ay yung daily monitoring sa GMP, Good Manufacturing Practices. Dito, minomonitor dito kung tama ba yung pagtatanggal ng balahibo. Check. Araw-araw mo yun. Tama ba na nakasuot ng uniforme yung ating mga... So, merong daily. Kung may mali yun, ano ang ginawang tama para may tama? Yes, yun po. So, yun din ang gagawin ko sa inyong meat cutting dito. Okay, handa po tayo dyan. Check po yun ng check sa ating daily monitoring. Tawag natin daily monitoring checklist. Kung may deviation, na itama ba? Anong ginawa ng supervisor para may tama ito? So, tumututok tayo. Ang SACBI nga na ini-encourage natin sila na magkaroon ng ganito. Ang pa namin, puro muna encouragement. Pero may certain period na dapat talaga makasunod sila sa requirement. Kasi ito, dapat tama yung maganda yung monitoring mo, na itama, at yun ay parte ng ating monitoring sa GMP. Alright. So, ang dami na agad na ibahagi ni Director. May mga katanungan ba? Yes. Meron tayo sa ating comment section. From Sir, hindi ko alam kung Sir or Ma'am, pero from Taffy Nosaut, Director, ano po ba ang mga requirement para sa mga sasakyan na gagamitin paghango ng karne ng baboy mula sa slaughter ay maging legal? Or may modelo po ba ng sasakyan at balak po kasi magdala mula Batangas pa Manila? Yes, napakagandang tanong kahit wala pa tayo sa topic na yan, pero nabanggit ko yung general niyan. Nagpo-provide kami ng mga training, seminar para masigurado natin ang karne mula pinanggalingan, ibig sabihin slaughterhouse, and papunta sa mga wet market, grocery. So, yan nga, kinakailangan natin na accredited din ang ating mga delivery van. So, hanggang sa delivery van, transportation. yes, transportation ay namin mandato. Hindi lang mismong yung building, pati yung ating transportation ng close van yan dapat, close van, yung ating hanggat maaari kung matagal ang pagbabiyahe, dapat ay refrigerated yung ating van, at dapat yung in contact with the meat ay laging food grade, dapat malinis, basta sarado. Yung ating delivery van ay used exclusively for that purpose. Hindi pwedeng gamitin pampasahero. So, meron tayong mga specs pagdating sa exclusively used, sarado, at yung in contact with the meat ay dapat food grade. Alright. So, para makasigurado na talagang malinis talaga.
ating karne. Ayan, and of course, time check, 6:26 na po ng umaga, hatid sa inyo ng ETI, ITCPH at Radyo Totoo ng Batangas, Diwal 95.9. At medyo humahaba na ang ating discussion patungkol pa rin sa national programa at proyekto ng National Meat Inspection Services. At napapasarap na, no? Masarap napapasarap na. Oo, at 6:26 na at maaga pa pero marami nang naibahagi sa atin si Director Luntok. At sana po ay nakapagtala tayo sa mga inilahad niya at siguradong marami pa tayong mapupulot na kaalaman. Kaya't huwag po niyong kalilimutang mag-text at mag-comment sa ating Facebook Live. Ate Susie? Tama, Ate Kim. At kung meron pa po kayong katanungan o gustong liwanagin o medyo nalalabuan pa, yes, grab niyo po yung opportunity ito. No? Yes, kasama po natin ang Director ng NMIS, Region 4A, si Director Fernando N. Lontok. Halina mga katiwala, makisama at makisa sa ating talakayan. Huwag po kayong aalis at magbabalik po ang inyong mga abang lingkod pagkatapos lamang po ng susunod na paalaan. Huwag mong bilugin ang ulo ko. Totoo sinasabi ko. Ang pinakaabot kayang Pigrolac, binili ko na. Patunayan mo. Ito, Pigrolac Vital at may sukli pa. Walang bola? May Balance Nutrition at Pigro Builders para alaga natin extra malaman at may dagdag bigat sa abot kayang halaga. Sumpa man. Bex man. Maging baboy ka man. Huwag naman. Lalago ang puhunan sa Pigrolac Vital Hog Face. Lamang ka sa abot kaya. Si Kuya Kim po, pasingit lang po para sabihin na ang heat stress ay banta sa kalusugan ng baboy. Nakakawala ng gana, nakakabagal ng paglaki, nakakatagal ng bentahan. Kaya dapat mag-new best ever Pigrolac Premium with advanced cooling system. Bawas init sa katawan para laging ganahan. Plus Pigro Builders para mas malaman at malusog ang katawan. Suportado pa ng AK ng Amerika. New Pigrolac Premium with advanced cooling system. Lamang ka sa malaman. Now back to regular programming. Okay, so ayan at muli po nagbabalik ang inyong mga abang lingkod sa mga katiwala natin na kabubukas lamang ng kani-kanilang mga radyo o Facebook. Kasama po natin ang ating marangal na Director ng National Meat Inspection Service or NMIS Region 4A, si Director Fernando Lontok. At kasalukuyan nga po natin naging maganda na at mahaba ang ating talakayan kanina lang at tinalakay niya ang patungkol sa mga proyekto, specifically yung sa pagbibigay o pag-accredit ng slaughterhouse dito sa ating nasasakupan. So yan, Director, sige po, pwede po natin ipagpatuloy ang ating talakayan. Kasama rin po sa tinututukan po ng opisina ay ang pagpuprovide ng training sa ating mga constituent na malaman nila yung batas patungkol dito para masigurado natin ang handling ng karne mula slaughterhouse patungkang wet market or mga destination niya ay siguradong malinis. Importanteng malaman nila yan kasi kasama na rin dito yung mga nararapat at hindi dapat gawin ng mga nagtitinda ng karne. Gaya ng sinasabi ko, yung ating mga bagong katay, dapat po yan ay paglabas ng slaughterhouse ay 8 oras lang. Exceeding that ay hindi na dapat itinda. So alam naman natin kung anong reason yan, kasi alam naman natin pagkahapon na yung nabutan ng hapon o paggabi na ay may amoy na yung ating man. So base sa pagsasaliksik, nagpunta tayo ng standard na ganon, mula paglabas sa slaughterhouse, kung lumabas yan ng mga 1 o'clock, bibilangan mo yung oras na 8 oras lang. So, yun ang ating standard. Dapat ito ay nakasabit, hindi patong-patong ang ating mga karne. Alam naman natin, pagka patong-patong yan, nagdidikit yan, pagka nagdikit, nagmo-moist yung gitna. Yes. So, dapat nakasabit yan sa mga stainless at yung mga tao na humihipo dyan o yung nagtitinda ay dapat gumamit ng dapat na instrumento para hindi directly mag-touch yung kanilang kamay doon sa karne. So hiwalay dapat ang handling ng bagong katay sa mga frozen, sa mga toad at saka yung unti-unti nang lumalambot at saka sa mga chilled na karne. So sabi nga natin, pagka magtitinda ka,
Number 1 dapat yan ay may mga dokumento na nagpapatunay na ang karne ay na-inspeksyon ng controlling authorities, ng mga meat inspector, ng national or ng local. So, Director, syempre nasigurado na natin yung pinagmulan ng karne mula sa slaughterhouse. Paano naman po yung ating mga nasa wet market? Paano natin nasisigurado na sumusunod sila? Kasi syempre, hindi naman lahat ng munisipyo, meron po ba tayo sa mga munisipyo na naka-angkla sa NMIS na katulong natin para sa inspection? Yes, sa 7160 kasi, ang local meat inspector ay siyang mandato na mag-regulate ng pag-inspection ng karne. So, kung sa mga local, andyan yung mga local meat inspector. Okay. Yan naman ay meron din mga legitimate na mga slaughterhouse at yan din ay na-advise na natin para may pagkakaiba yung katay sa bahay-bahay at saka sa kuhan. Dapat kung kahit hindi ka accredited, basta legitimate, ipakita natin ang pagkakaiba. Dapat may tatak ng pagkasuri at ng papel. Kasi kung yan ay walang tatak ng pagkasuri at walang papel, ay di walang pagkakaiba yung katay sa bahay-bahay at sa legitimate na slaughterhouse. So, ina-advise natin for the information ng ating consuming public. Oo. So, syempre, mahalaga ito sa ating mga consumers. Dahil pag bumibili tayo ng karne, ang tinitignan natin agad yung quality. Syempre, tinitignan din natin kung paano nakalatag ito yung mga karne. Pero madalas makalimutan itong mga dokumento. Yes. Yung ating proof na sila ay sinuri sa tamang slaughterhouse. So, naibahagi naman ni Director at dapat malaman ito ng ating mga consumers na dapat may tinitignan palang dokumento. Oo, kaya napakaganda ng itong ating programang ito, no? Kasi sabi nga ni Ate Kim, hindi lang basta yung quality ng karne. Yes. Siguro, bago ka bumili, titingnan mo nga muna yung mga tatak dun sa karne, yung mga kasi mahirap na documents. kapag natin. Unlike kasi yung mga vegetables natin, syempre, dun lang tayo sa quality. Pero pag karne na ang pinag-usapan, ay dapat may hinahanap pala tayong dokumento. Paano, Director, kapag yung halimbawa mabibilhan nyo pong meat shop ay may parang kaduda-duda po yung kanilang mga dokumento? Saan may Kanino hotline po pwedeng ba? magsumbong? Saan po pwede magsumbong? Sumbong mo kay pinost na lang. Actually nga, yung aking sariling cellphone ay naibibigay ko na. Dyan, personal kong gamit. National Meat Inspection Service 4A. Pwedeng ko yung number ko. 0998-968-9819. So, i-call nyo sa akin, itawag nyo sa akin, and then at yan naman ang nangyayari ngayon. Pag may mga problema, ang ginagawa natin, binabalasin natin yung info. Kung kailangang pinabay-verify ko, nagkukontak ako ng surveillance, inecheck ko kasi meron kasi nagsusumbong kalaban lang sa sa negosyo. So, tinitingnan natin kung valid siya ay pinapupuntahan ko agad sa aking mga tao. Yun nga lang, gaya ng approach ko, ako naman kasi mahirap din para sa atin na basta mangumpis ka, no? So, ang ginagawa ko muna bago ako dumating kasi minsan kasi malalakas ang loob nila na magtinda ng ganyan kasi hindi nila alam yung existing na batas. Yes. So, ang approach ko dyan ay may first warning ba yun? Ang ginagawa ko, siyempre nakipag-coordinate tayo sa concern person, kung siya ay city vet, municipal vet, MAU. Sabi ko sa kanila, sige, puno na tayo, mag-meeting muna tayo, baka naman yan hindi nila alam ang batas, nagda-dialogue tayo sa kanila. Gaya for example, may mga complaint na dumating sa akin. So sa 888, may dumadating yan So ang ginagawa ko, okay sige, bago tayo magpa-meeting muna tayo. Okay. So siyempre yung iba, may umattend, meron hindi umattend. Kaya minsan, yung mga nahulihin ko ng almost 2 tons ay yung mga hindi umattend. So dito, lagi ko sinasabi na kami, masama sa amin, masakit sa amin na manghuli mo umpis ka. Ang intention namin ay yung nag-i-illegal ay maturo namin na maging legal. Yes. Yun ang purpose ko. Turuan ko kayo kung may problema kayo sa LGU, sige, gawin nyo akong tulay
para makausap po yung mayor para at least ma-improve natin yung slaughterhouse. Kaya napakahalaga, Director, na pagbibigay ninyo nga ng training para at least alam na nila talaga kung ano ang dapat at ano ang hindi. Kaya nga minsan sabi ko nga, ito yung na-experience ko na, manghuhuli ka, galit pa yung hinuhuli. Normal yan. Yes po. Pero kaya nga yung mga hinuhuli ko, instead na kasuhan ko kaagad, pinapupunta ko muna sa opisina. And then after na-explaining, mga galit yan pagdating ng opisina. E palibasa, tayo naman may mga marangal na kape, pagdating pa lang doon. Kape pala iba pala ang treatment. Sabi ko, masakit sa amin na manghuli, pero ang gusto namin maging legal kayo. Yes. Baka nga po itong pangyayari ito, ang paraan para magkaibigan tayo. Ngayon, siguro, the way, the manner kung paano ito makipag-usap, nakukumbisi natin. Sabi ko, pwede ba ako, kayo nahulihan na. Instead na kasuhan ko kayo, tulungan na lang nyo kami. Pwede ba kayong mga nahulihan namin ang magsabi doon sa kasama ninyo na may batas na ganito? Di ba kita nyo, positive yung approach natin, di ba? Nakakatulong tayo. Nagiging kakampi ko pa, nahulihan. Alam mo ang feedback sa akin doon sa ibang bayan, nahulihan ko. Sabi niya, Director, nakumpiskahan niyo ng almost 2 tons yung mga yan. Bakit nagpapasalamat pa sa inyo? So, yun ang approach natin para tayo na nasa regulatory, ang intention natin ay may ayos in a diplomatic way. Kaya nga ako, hindi ako basta agad ang uhuli sa mga bayan-bayan na may problema. Kasi ang unang ginagawa ko muna, hinihikayat ko muna ang local chief executive na magkaroon ng maayos na slaughterhouse. Kung mag-uhuli-huli ka, wala namang maayos na slaughterhouse ang bayan. Mas malinis pa yung katay namin ng baboy sa bahay-bay kaysa kumpara dyan. So bumabalik at babalik sa controlling authorities. So, kaya ang step ko, hikayatin ang local chief executive na mag-provide ng maayos na slaughterhouse. Kasi yun ang nakikita nating paraan. Permanent solution sa problema natin. Alright. So, Director, ito sa ating mga nahuli, para lang din alam ng ating mga tagapakinig, ano po ang ginagawa dito sa mga confiscated pork or meat products po natin? Yan ay documented dyan. Yan ay, kung yan ay, for example, gaya nung nangyari nung sa Santo Tomas, naka-blatter yan. And then, tinaturn over namin sa local government unit for proper disposal. Actually, sa totoo lang, napakalaki ng penalty na ngayon sa bagong batas. Ang mga tao na mahulihan ng mga nagtitinda ng mga hot meat ay pwedeng kasuhan at pagbayarin ng 100,000 to 1 million. Pwede rin silang makulong ng 6 na taon hanggang 12 taon. Depende sa maging discretion ng... Ano yun, Director? Sa first offense pa lang yun? Yun na yung... ang ginagawa natin kung patuloy kang sumusuway, hindi sumusunod sa batas, lagi ikaw na lang lagi nahuli, kanyan, yun ang magiging kanyan. Yun ang magiging, kaya ang sabi ko nga lang, ang approach ko lang kasi, gusto ko lang munang diplomatic at napakaganda ng epekto. For example, Rosario. Ang Rosario hindi accredited yan. Pagdating ko rito, yun ang una kong inasikaso. Napakabait, napaka-supportive ni Mayor Alvarez. Nakumbinsi ko siya na magpa-accredit yung MAU. Sabi niya, Director, sabi ko sa kanya, pwede bang maging legacy mo ito? Na bago ka mag-retire, ay accredited. Nakapag-retire siya ng accredited. Ang katay ng Rosario ay nasa 30. Ngayon, ang katay ng Rosario ay nasa 90 to 100. Nagiging 300 pa pagkakasya. So, kita ninyo yung income na pumapasok sa kanila. Yes, So, anong ginawa natin? Pagka nag-request si Mayor Alvarez, Director, pwede po bang tulungan nyo kami sa paghuhuli? So, ang mga tao ko, nag-i-stay minsan ng 2 beses sa isang linggo, pumunta lang doon. Hanggang sa nahulihan sila at ngayon, yung mga nag-i-illegal, dinadala na nila yung mga karne nila sa slaughterhouse para magkaroon ng tamang inspection. Okay. So, maganda at nailahat din ni Director na pag may tama tayong classification ng slaughterhouse or legal, pumasa sa standard, hindi lamang ang natin ay yung malinis na pork, pero nadadagdagan din natin, natutulungan natin ang ating mga munisipyo or cities
para tumaas ang kanilang income. At tulong na rin ito sa ating magbababoy. Kasi yung iba ay hindi malaman kung paano sila magpapakatay. At maganda na dumaan sila sa tamang proseso. Yes? Director, may katanungan lang dito ang ating nanonood sa Facebook Live. Is Mr. Taffy Sao. Di po ako sigurado kung masasagot ni Director, pero itatanong ko na din, may hakbang po ba ang gobyerno na pababain ang presyuhan ng karne? Kaawa-awa na kasi ang mga consumer. Thank you, Sir Taffy, sa iyong katanungan. Kasi napakamahal talaga, Director, ng kilo ngayon ng karne? Parang hindi na tayo makakain ng ano. Parang nakita ko sa Facebook, 350. Umabot din ng 400 nito mga nakaraan. Kasi yan po ay may kinalaman sa law of supply and demand. Yes. Pagka po tayo ay kako di talaga supply, tumataas. At alam po naman natin ang naging epekto ng African swine fever sa atin. At halos dito sa atin ay marami pong apektado. At isa sa mga programa para makaiwas po na kumalat ay yung depopulation kung saan kinakatay. At sa ngayon ay sabihin man natin talaga, nakakalungkot sabihin talagang dahil sa ganong approach, kagustuhan ng gobyerno natin na makontrol yan, kasama na dyan yung pagpatay sa mga apektado. Kaya sa ngayon talaga, kung titingnan po natin yung supply and demand, talagang mas marami po ang demand kaysa sa supply. At yan ang main reason kung bakit tayo nagtataas ng VAT. Pero gumagawa naman po ang gobyerno ng paraan. Tayo ay kumukuha sa mga areas na walang ASF gaya ng Mindanao. At ngayon nararamdaman natin, actually nga ngayon nakaraang linggo, may konting pagbaba sa presyo ng farm gate ng baboy. At ito ay bumaba ng mga 10 to 15 pesos. Ito yung hakbang ng gobyerno na kinumbinsi nila ang mga farmers sa Mindanao, sa Jensan, Cagayan, na madala nila ang produkto dito. Kasi talagang halos naubos na ang ating mga baboy dito sa parting konti nilang sa norte. Saka dito sa mga naapektuhan ng ating mga ASF. At syempre maidagdag ko lamang sa sinabi ni Director, katuwang ng gobyerno ang National Livestock Program, syempre sinisimulan nila ang pagtatayo ng ating mga multiplier farms para maparami ang populasyon at muling maibalik ang dami ng baboy sa ating sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. So meron pa ba tayong katanungan, Ate Noemi? Bago tayo mag-break? Alright. Okay, time check. 6:43 na po at sana po ay naitala natin ang lahat po ng ibinahagi sa atin ni Director Luntok. Bago po ang ating break, binabati natin lahat ng katiwala sa buong Batangas at salamat po sa palagiang pagsama sa ating biyahe tuwing Biyernes at Sabado. Tuwing Sabado po ay replay, no? Kasi meron pa rin mga nagte-text sa akin ng tamang sagot. Okay? At syempre po sa aming mga kasamahan dito sa ITCPH at sa aming Center Director, good morning po Dr. Ruth S. Miklatson Hako. At binabati rin po natin ang ating mga masisigasig na focus at saka ang kanilang mga mayors, kanilang mga MAU, MA, City Ag, yes. At ang ating mga participating municipalities, at saka ating mga focus buhat sa Agoncillo, Alitagtag, Calaca, Calatagan, Cuenca, Lemery, Lian, Padre Garcia, Rosario, San Jose, San Nicolas, Taal, Talisay, Tanawan at Taysan. Magandang umaga po muli sa inyo. Tanong of the day at ilang pang clarification mula sa ating tagapakinig. Makalipas lamang po ang susunod na patalasta. Hoy! May bagong paraan para stress ng baboy ay labanan. Sa kainan, gaganahan, magiging mabilis ang bentahan. Sa Pigrolac Premium with advanced cooling system, lamang ang malaman, mas lamang ka sa malaman. Pigrolac Premium. Sa Pigrolac Premium, baboy ay bawas init sa katawan. Ito'y may ACS at sinamahan pa ng Pigro Builders. Pigro Builders. Sa Pigrolac Premium, baboy ay ganado sa kainan. Mag-best ever Pigrolac para mas lamang ka sa malaman. Pigrolac Premium. Best ever Pigrolac Premium with advanced cooling system. Lamang ka sa malaman.
Kamusta? Boss, isang ang sinigang na baboy. Baboy daw. At isang adobong baboy. Hala siya. Dagdagan mo pa ng crispy pata. Sure po kayo? Huwag kayong mag-alala. Safe kumain ng baboy. Ayon yan sa Department of Agriculture. Kuya Niyong at Yempo. Dahil safe kumain ng baboy, humayo kayo at magpakabusog. Depende mo. And we're back! At syempre kasama pa rin po natin ang director ng NMIS 4A, Director Luntok. At upang ipagpatuloy ang ating discussion dahil safe kumain ng baboy. Yes, Director, meron pa po daw tayong dapat ipaalam sa ating mga consumers at ating mga magbababoy. Yes, isa sa mga advocacy natin dito ay mapalakas nga yung local meat inspection system. Kasi hindi naman kakayanin ng national ang lahat ng inspeksyon. Dapat ito ay may katuwang din natin ang local. Sa baba, okay. So, kung kami ay may sinusunod na batas sa national, dapat meron din silang batas sa local. Ito yung adoption ng national law sa kanilang sa LGU in the form of ordinance. So, kung meron silang ordinance na ganito, may sistema. Ibig sabihin, dito yung pagka may illegal, may hot meat, pwedeng confiscate right away ng mga local government unit. So, may penalty sa mga ganito. So, mabilis yung implementation. So, yan ang aming ginagawa. Ginaguide namin yung ating mga LGU na sila ay mag-adapt ng national law in the form of local ordinance. Kasi yun ay biblia ng local government unit. Mas maganda na meron kang pinagbabatayan kung ano ang gagawin mo. So, yan. Kasama na rin dyan yung inspection fee, kung magkano ba. Kasi karaniwan kasi ng mga slaughterhouse ay talagang kung titingnan natin yung inspection fee, talagang halos lugi pa. Kaya hindi nag-i-improve yung kanilang mga slaughterhouse. So, with the improvement of slaughterhouse, ina-advise natin ang local chief executive na mag-adapt ng resolution increasing the inspection fee. So kung maganda ang serbisyo mo, may justification ka na mag-increase ng fee. So itong mga ito ay nakapaloob doon sa mga local meat inspection ordinance. Alright. So sabi nga natin, mag-cite lang ako ng example na pinanggalingan ko sa Bicol Region, yung Legazpi, at lagi pinagmamalaki ko yan. Yung Legazpi City, dating kumikita ng 250,000 a year, ngayon kumikita siya ng 1.3 million a month. So, nakailang taon ka, Director? Galing ka pala sa Bicol. Nakailang 3 years and 2 months ako doon. Sabi ko nga, yung unang taon ko, actually sa totoo lang, bago ko napa-accredit yung Legazpi, bago kumita ng ganyan, halos siguro naka 15 meeting kami ni Mayor. Hindi ka sumuko? Hindi ako sumuko. Pagkumbinsi, pagtitraining sa mga butcher, pagtitraining sa mga meat dealer, panguhuli ng mga katay sa bahay-bahay, at ayun, umabot na ganyan. So, akita nga ninyo, ang accredited na slaughterhouse kasi, may sistema. Pagka ang isang slaughterhouse walang sistema, mas matapang ang butcher sa meat inspector. Pagka may sistema, nire-respeto ng butcher, ng mga meat dealer, ang mga tao sa slaughterhouse. Yung Legazpi, pinagmamalaki ko dahil dati yan, ang mga nagtatrabaho ay masasabi natin hindi tama yung kumilos, pero bago ngayon sila magsimula ng kanilang tatay, nagdadasal muna yung mga yan. So makikita natin na talagang may sistema at yun ang kagandahan pagka talagang maganda yung slaughterhouse, accredited. So yan, sabi nga natin, kung yan may policy, may ordinance tayo, yan ang magiging basihan ng isang LGU sa pagpapatupad ng local meat inspection system sa isang locality. So, Director, okay naman po yung coordination ng local meat inspection with the national meat inspection dito? Yes, yan ang aking advocacy. Sabi ko nga, nung ako dumating dito, hindi naman ako kasi kilala. Yes, pagka nagkakaroon ng gatherings o meeting ang DARFO dito,
humihingi ako ng 15 minutes na makapagsalita. Hindi ako kasama sa programa. Sasabi ko, Madam Edna, Madam Vilma, pwede bang bigyan niyo ako ng 15 minutes na makapagsalita? Ang sinasabi ko lang naman sa ganun, na nabigyan ako, bigyan niyo ako ng pagkakataon na makausap ko. Yung tulong niyo para mag-improve yung inyong slaughterhouse, i-arrange lang niyo ako ng meeting sa inyong mga local chief executive. At ako nang bahala makipag-usap sa kanila. Kasi alam naman natin ang local chief executive. Pagka mga tao ko ang papupuntahin ko, di tao din nila pakakausap nila. Pagka ako, meron ang nakakausap ko. So nasasabi ko kung ano yung dapat ko sabihin at kung anong importance ng slaughterhouse. Ang magandang feedback nga nito, after namin mag-usap, tawagin ng budget officer. Bigyan natin ng pondo. Laki palang pera nawawala sa atin kung hindi natin inaayos ang slaughterhouse. Nare-realize nila yun, Director. No? At yun, dito na, bago nga ako malis ng Bicol, nakapag-credit ako ng 5 na dati hindi accredited. At ngayon, nasa mga almost 15 na yung ongoing construction. Dito naman, may patapos na tayo. Santo Tomas, Padre Garcia, Balayan, may ginagawa na rin. Maraming pag-iba. At kilala ka na may director dito. Kailangan na gawin natin yun. Kailangan talaga mag-ikot-ikot. Kaya ang una ko nang ginagawa muna, yung partner ko na regulatory agency, talaga nakikipagtulungan ako. Kaya basta kapag in-invite niyo si director, hindi kayo magdadalawang salita, no? Kaya, kaya binigay din niya ang kanyang cellphone number para kung meron kayong concern at gusto niyong kumita, ang inyong munisipyo, ay dapat magpa-accredit na tayo, ano? At tayo, time check, 6:52 na ng umaga, ang bilis ng oras. Eto na mga katiwala, eto na po ang inaabangan natin, kaya ilabas na po ang ating mga cellphone at i-type ang inyong pangalan, space, address, space, letra ng tamang sagot at isend sa numerong 0928-5080-379. Inuulit ko po, 0928-5080-379. Ito na po ang ating tanong of the day. Ating last tanong of the day, mga katiwala, abangan nyo po ang ating closing next week. Mamaya i-announce sa mga kaabang-abang din. Yes, ang ating tanong of the day. Ano ang buong pangalan ng ating marangal na speaker ngayong umaga? Yan pala yung tanong. Wow, hirap naman. Ano ang buong pangalan ng ating marangal na speaker ngayong umaga? Letter A, Dr. Fernando N. Linatok. Letter B, Dr. Romualdo N. Lontok. Letter C, Dr. Fernando N. Lontok. And letter D, Dr. Ronaldo N. Bontok. Kaya text ng mga katiwala. Ate Noemi, ano bang mangyayari sa atin next week? Oy, maraming kaabang-abang. Wow, yes. Parang pinag-usapan lang natin yan kahapon. Maraming kinaabangan. Watch out, mga katiwala at ating mga tagapakinig para po sa aming closing, ang pagtatapos. Ang pagtatapos, kakaiba po School ito. on the air. Oo. At pero syempre nami-miss natin yung mass graduation natin. Yes, alam Hindi ko. lang natin talaga pwede gawin yun. Yes. At bawal pa. Alam kong marami ang nag-iintay. Syempre masaya din ang opisina na makita itong participating municipalities natin na, 'di ba? Iba't ibang kulay ang suot nilang t-shirts at meron tayong iba't ibang pakulo, marami tayong handa. At bago pa dumami ang aking sasabihin, Doktor, meron po ba kayong gustong batiin or last words po para sa ating mga tagapakinig? Unang-una, maraming salamat sa inyong pakikinig sa amin. Andito lang po ang National Meat Inspection Service na handang tumulong sa inyo. Kung may problema po kayo at alam nyo na kami ang makakatulong, tumawag lang po kayo sa aming opisina. Muli, magandang umaga sa inyong lahat. Ayan, syempre maraming salamat po Director Lontok at sa inyong time and effort para pumunta sa aming opisina. Ate Susie, meron na bang nanalo ng ating tanong of the day? At habang tinatype ko ang nanalo. Mahirap yung tanong of the day. Ilang beses kong inulit yan kanina po ulit-ulit na ako kanina dyan in-emphasize ko talaga yan Mga katiwala, abangan nyo po ang ating pagtatapos next Friday, December 4. Oo. Same time tayo, 6 to 7, kasi naka-air pa rin tayo sa ating Diwal 95.9 Radyo Totoo. And Kuya Rez, miss ka na namin. Yes, at syempre, hello, Kuya Rez. At syempre, abangan po ninyo ang post sa Lunes. Lalabas ang ating post patungkol dito sa ating closing ceremony ng School on the Air program. Itong ating Pig-Aralan serye.
Watch out po, yung mga mahilig mag-share dyan. Marami po tayong papremyo. Mahilig mag-like And, at mag-comment. Yes, no? at yung ating mga RP, makakasama din natin. Meron tayong mga pakulo online, virtual. Yes. Pero maganda dito, meron po tayong active participation ng ating mga manonood. Ano? At ang maganda pa, malalaki ang premyo. Wow. Malaking baboy. Yes, at okay, eto na po ang inihintay ng lahat. Ang tamang sagot ay letter C. At ang nanalo ay mula sa bayan ng Padre Garcia, Batangas. Walang iba kundi si Ma'am Marife Leyesa. Congratulations! Letter C, Dr. Fernando N. Lontok. Yan. Okay po. At gusto ko ulitin ang cellphone number ni Director. Ano? Nasaan ito? Pwede nyo po nga daw i-text si Director. Or tawagan kung meron kayong concern. Wag lang daw po na financial. Ang kanyang numero 0998-968-9819. Inuulit ko po, 0998-968-9819. Yes, Ate Noemi. At meron tayong webinar pa na nakaschedule this December 14 ba or 11? Sa yung ham making. Yes. No? Yes po. So, Ay, papalapit ng Pasko. Oo. Watch out lang po sa link. Ipopost din po namin yan sa aming FB page. Kaya tutok lang po for the updates ng aming trainings and activities sa aming FB International Training Center on Pig Husbandry. Yan. Yes. At ayan. Ayan na. Director, anything? May gusto kang batiin? Body Director. Oo, mga... Siyempre, binabati ko yung kasama ko sa NMIS. Yes. Good morning po sa inyo. Good morning, NMIS. Saka sa central office, sa ating director, si masipag na director, Director Morales. Ayan. Magandang morning po. Ayan, so wala na at maraming salamat po sa lahat na nakatutok at sumama sa amin ngayong araw na ito hanggang sa susunod na linggo. Kami ay inyong abangan, punong-puno ng balitaktakan, pagtanggap at pagmamahal. Kami muling abangan dito pa rin sa programa Pig-aralan, serye, huntahan at talakayan sa pagbababuyan.